Sa mapagpalang araw po sa ating lahat, welcome again to our 365 daily devotion. Our topic for today is, wala na nga bang mga apostol ngayon? And our scripture for today is Ephesians chapter 2 verse 19 to 20. Consequently, you are no longer foreigners and strangers, but fellow citizens with God's people and also member of His household, built on the foundation of the apostles and prophets, with Christ Jesus Himself as the chief of cornerstone. So, our first teaching is, there are no more apostolic office today. Kasi, sinasabi dito na ang mga kababayan ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambayanan. So parang tulad ng isang gusali, yung mga apostolic office ngayon. And wala nang ganun sa panahon natin ngayon. Second, the apostles and prophets teachings are the foundation of the church. So, ang mga apostles, sila yung, alam natin, di ba, na merong 12 apostles si Jesus, and yung mga apostles na yun, sila talaga yung may real time na connection kay Jesus Christ kasi nakasama nila si Jesus Christ sa lahat ng bagay. And prophets also, and yung mga teachings nila, yung mga books na sinulat nila about kay Jesus, ayun yung naging foundation ng church. Ayun yung pinagbasihan natin kung ano ba yung naging buhay ni Kristo sa lupa. So sila ang nagsulat. Third, the apostles are witnesses of Christ. Kagaya nga na sinabi ko kanina, dahil sila yung mga followers ng Panginoon ng mga unang panahon, sila yung nakakaalam, sila yung naka-witness kung ano yung mga miracles na ginawa ng Diyos. Sila yung nakakita kung ano yung mga ginawa ng ating Panginoon. Our first application is, embrace the apostolic function of being sent one. So, i-embrace natin na para tayong mga apostol, but we're not apostles. Para lang titignan lang natin yung sarili natin as that. Kasi nga tayo yung parang, you know, kapag nakaalam ka na ng word of God, kapag na-apply mo na siya, you embrace it. Second, connect people to the Savior, Jesus Christ. So, i-connect natin sila kagaya ng mga apostles. They are discipling other people para mas mapalapit to sa Diyos. So, tayo, mag-disciple din tayo ng ibang tao para mapalapit din natin sila sa Diyos. Third, work toward transformation under the authority of Christ. So, i-work natin yung transformation, yung pagbabago sa buhay natin, na hindi lang tayo mai-inform, kundi tayo rin ay matatransform. And it is under the authority of Christ. Kasi, kung ano yung mga nakasulat sa Bible, sinusunod natin, and that is our foundation, kung paano natin gagamitin yung buhay na ibinigay sa atin ng Diyos. So, yun lamang po, and see you again on our next 365 daily devotion.